Ang storyang ito ay hango sa totoong buhay na pinamagatang Ang Maling Pag-ibig by Jorus. Episode 3. Simulan na natin ang kwento. Pagkalipas ng ilang taon, ganun pa din ang sitwasyon namin ni CJ sa pamilya ko. Dumating din sa point na pinaoperahan ko yung mama niya dahil meron itong iniindang bukol sa balikat. Halos lahat ng gastos palabas. Kakaunti na lang ang kinikita ng mga negosyo ko ng mga panahon na yun. Alam naman ni CJ na ganun din ang sitwasyon ko sa mga magulang niya. Pero wala rin naman siyang magawa. Ang hirap magmahal. Ang daming kailangang isakripisyo. Bulong ko na lang sa sarili ko noon. Minahal ko ng buo si CJ dahil ramdam ko rin ang sobrang niyang pagmamahal sa akin. Sabi ni CJ noon, sa oras na makatapos siya ng pag-aaral at magkaroon ng trabaho, hindi ko na daw iisipin pa ang pamilya niya. Hindi alam ng pamilya ko na pinag-aaral ko si CJ. Nilihim ko ito dahil sa alam kong magagalit sila sa akin. Naging popular si CJ sa school nila dahil nga sa gwapo siya at ang dami nagkakagusto sa kanya. Aaminin ko, lahat ng lugar na pinupuntahan namin, walang hindi nagka-crush sa kanya. Kadalasan pa nga, pinipicturean siya ng palihim at nakikita ko lang yun. Naging maayos naman ang takbo ng relasyon namin. At masigla rin yung naging sex life namin. Madalas siyang magyaya at kapag hindi ko na pagbibigyan, nagagalit siya sa akin. Isang araw, nag-usap kami at napagdesisyonan namin na magampon. Inampon namin yung anak ng kapitbahay namin. Ginastusan ko yung bata dahil nanggaling pa ito ng Cebu. 3 years old na si Manuel nung amponin namin. Malikot at matalinong bata si Manuel. Mahal na mahal namin siya ni CJ. Pinilabas ko na lang sa mga magulang ko at kapatid ko na anak ko si Manuel sa labas. Hindi naman sila nagdagtaka dahil magkamukha kami nung bata. Sobrang saya ko kasi parang may pamilya na talaga ako. Ako na yata yung pinakamasayang tao sa buong mundo. May CJ na ako tapos may Manuel pa ako. Pakiramdam ko nun, kumpletong-kumpleto na ako. Alam ko pa din na hanggang ngayon, hindi pa rin tanggap ng mga magulang at kapatid ko ang sitwasyon ko. Nagbago ang trato nila sa akin. Sabi nga nung bunso kong kapatid, alam mo kuya, hindi na ikaw yung kuya na nakilala ko. Alam mo anak, ganun din ang tingin ko sa'yo ngayon. Mas itinuturing mo pang pamilya ang pamilya ni CJ kaysa sa amin eh. Sabi rin sa akin ng tatay ko noon. Buhat naman ng mga nangyari kay Arnel CJ, wala na akong balita sa kanya dahil kinalimutan ko na rin siya. Dumating yung isang araw, pinabinyagan ko si Manuel at ang daming taong dumating. Ang saya sa pakiramdam ko noon. Pakiramdam ko kasi isa na akong ganap na magulang talaga. Pagkalipas ng 4 na taon, nakapagtapos ng pag-aaral sa kolehiyo si CJ. Hindi ko maipinta ang tuwa sa kanyang mga mata. Dahil din sa sobrang gastos, napilitan akong isa ring restaurant. Tapos, mag-focus na lang sa internet cafe. Kaming dalawa ni CJ na mamahala doon, habang wala pa siyang trabaho. Hindi na rin ako gano'ng makapagbigay sa mga magulang ni CJ. Dahil sa mahina na nga yung kita sa internet cafe. Dumating na ngayon sandali na nagkaroon ng trabaho si CJ. At masayang-masaya ako para sa kanya. Kaya lang, naramdaman ko rin na medyo nagbago ang trato niya sa akin. At ng mga magulang nito. Siguro dahil wala na akong maipadala na pera sa kanila. Meron din mga pagkakataon na nagkakasagutan kami ng ama niya sa tuwing umuwi ako sa kanila. Makalipas ang 1 taon ni CJ sa trabaho,
Nararamdaman ko na parang nagbabago na siya. Lagi nang mainitin yung ulo niya. Tapos, lagi pang late umuwi. Inuunawa ko na lang dahil alam ko, pagod siya sa trabaho niya. Isang araw, nagkaroon ng malaking pangangailangan ng pamilya ni CJ. Yung papa niya kasi na-aksidente. At kailangan ng malaking pera pang ospital. Kaya, ayoko man gawin pero napilitan ako na ibenta yung internet cafe para makatulong sa kanila. Nawala na yung mga negosyo ko. At halos wala na rin akong ipon. Si CJ at si Manuel na lang yung natitira sa akin. 6 na taon na kami nagsasama ni CJ. At nagbago na siya ng mga panahon na yun. Siguro nagsasawa na siya. Minsan, habang natutulog siya, pinakailaman ko yung cellphone niya. Nakita ko na may kachat siya. At may karelasyon. Wala man akong magawa ko hindi umiyak. Niloko na naman ako ni CJ kasi sinaktan na naman niya yung puso ko. Inisip ko muna umuwi sa amin sa Bulacan. Nagpaalam ako kay CJ. Tapos, kaagad naman siyang pumayag. Pag uwi ko sa bahay namin, sinalubong ako ng anak ko. Tapos, niyakap niya ako. Naluha ako kasi sobrang na-miss ko yung anak ko ng mga panahon na yun. Umupo ako sa tumba-tumba at tumingin sa malayo. Nilapitan ako ng tatay ko. Anak, may problema ka ba? Nag-away ba kayo? Tanong ni tatay. Hindi po, tay. Anak, kung mahal mo siya, balikan mo. Ipaglaban mo. Ang sabi sa akin ni tatay noon. Nagulat ako sa sinabi ni tatay. Alam ko kasi na ayaw niya kay CJ pero mas nanibabaw yung pagmamahal niya sa akin bilang anak. Aminin ko, anak. Alam namin na pinag-aaral mo si CJ. Alam din namin na sinusustentuhan mo yung mga magulang niya. Pati yung pag-uuspital sa mama at papa ni CJ, alam namin yun. Alam din namin na wala ka ng ipon at mga negosyo. Yung mga sinabi sa akin ni tatay na yun, nagpaiyak sa akin ang mga yun. Anak, sundin mo ang puso mo kung saan ka masaya. Masaya din kami kung saan ka masaya, anak ko. Sa wakas, natanggap nila si CJ sa huling pagkakataon. Tay, alam ko masakit at mahirap, pero gusto ko lang po magpasalamat kasi tinanggap niyo si CJ sa buhay natin. Maraming salamat po, tay. Bumalik ako ng Manila. Wala si CJ sa bahay at hindi siya umuwi. Nung pag-uwi niya, kinabukasan, galit pa siya. At ang sabi niya, "Oh, bakit umuwi ka pa? Sana hindi ka nalang umuwi." Habang nagbibihis siya noon, nakita ko na may kiss mark siya sa dibdib niya. Tumahimik na lang ako at hindi kumibo. Nagising ako ng umaga na may kausap si CJ sa cellphone niya. Ang papa niya. Nadinig ko na pinaghihiwalay na kami ng papa niya. At wala na raw mangyayari sa amin. Kasi wala na akong pera. Umalis na si CJ. Pumasok sa trabaho at naiwan ako na umiiyak. Hindi ko alam kung paano magsisimula o paano aahon. Nalugmok na ako ng mga panahon na yun. Minsan isang araw, inabangan ko si CJ umuwi galing trabaho.
Hindi siya umuwi. Nakita kong may sumundo sa kanya ng sasakyan. Isang matanda. Tapos, hinalikan siya sa pisngi tapos umalis na sila. Nagdesisyon ako na hiwalayan si CJ. Dahil may iba na siya at nagbago na ito. Hanggang doon na lang talaga siguro kami. Sobrang sakit man pero kailangan kong gawin yun para sa sarili ko at anak ko. Kinausap ko si CJ ng masinsinan. Ipinaliwanag ko sa kanya lahat pati ng nalalaman ko. Niwala man lang siyang reaksyon. Dead man lang siya sa mga sinabi ko sa kanya. Sabi ko, nakapagdesisyon na ako na maghiwalay na kami. At ayoko mahirapan siya. Tumango lang siya sa akin. Tapos, inayos na niya yung mga gamit niya. Lumabas ako nang umiiyak. Hindi ko kasi kaya makita na umalis siya. Pagkatapos ng 2 oras, wala na siya. Umalis na si CJ. Tapos nag-text siya sa akin. Jorus, hindi kita makakalimutan. Habang nakadikit sa braso kong tattoo ng pangalan nating dalawa. Parte ka na ng buhay ko. Gagawin ko ito para sa pamilya ko. Mag-iingat ka ha? At huwag mong pababayaan yung sarili mo. Mahal na mahal kita, CJ. Mahal na mahal. Ang tanging nasabi ko lang nun. Tapos nag-reply ulit siya. Jorus, yung nakita mong sumundo sa akin, boss ko yun. At magkarelasyon kami. Hindi na ako nag-reply. Inisip ko na lang na siguro yun yung paraan niya para matulungan yung pamilya niya. Ang kumapit sa patalim. Inuunawa ko na lang. At sinabi ko sa sarili ko na kahit isa, wala siyang maririnig sa akin na masakit na salita sa akin. Dahil bukal sa puso ko ang lahat na itinulong ko sa kanya. Ginawa ko yon dahil mahal ko siya. At hindi ako humihingi ng kapalit. At hindi ko siya susumbatan. Pagkaraan ng 1 buwan, natanggap ulit ako sa bagong trabaho. Sabi ko sa sarili ko, kailangan kong bumangon para sa anak ko. Para kay nanay, kay tatay at sa mga kapatid ko. Naging masaya naman ang pamilya ko sa naging aksyon ko sa buhay. Isang araw, tumawag sa akin yung nanay ko. Hello, Nay? Hello, anak. Kailangan mo umuwi sa bahay. May malubhang sakit si Manuel. Ha? Sige po, Nay. Uuwi po ako kagad. Umuwi ako kagad. Naabutan ko sa ospital yung anak ko. Umiyak ako sa nakita ko. Sinabi ng doktor na kailangan raw namin dalhin agad sa Manila para maagapan kaagad. May sakit pala sa puso ang anak ko. At malala na ito. Dinala namin si Manuel sa National Children's Hospital. At 1 linggo lang, minawian siya ng buhay. Ano pa bang dapat kong malaman? Ano pa ba yung dapat kong reaksyon? Hindi ko na kinakaya yung sakit. Nagwawala ako sa burol ng anak ko noon. Wala na si CJ. Pati yung anak namin nawala na din. Ang sakit-sakit. Sakit-sakit sa pakiramdam na mawalan ka ng isang anak. Hindi ko kaya. Hindi ko kayang mawala si Manuel. Pagkaraan ng ilang buwan, tanging ang tatay ko lamang at pamilya ko ang sumuporta sa akin. Ayaw nila akong paalasin sa bahay para maipasyal nila ako kahit papano. Para naman daw
makalimutan ko yung panandali ang problema ko sa buhay. Pilit ako nagpakatatag. Pilit akong lumalaban. Para na rin sa pamilya ko at sarili ko. Hindi ako pumayag na magapi ng mga pinagdadaanan ko. Nagpakatatag ako. At pilit nilalakasan ang loob ko para sa pamilya ko. Gusto kong makabawi sa mga pagkukulang ko sa kanila. Nagdesisyon ako na mag-abroad para magsimula muli at magbagong buhay. Gusto ko na rin makalimutan lahat ng mga pinagdaanan ko sa buhay. Gagawin ko ito para sa pamilya ko. Nitong nakaraan, July 5, namatay yung tatay ko. Kaya umuwi ako ng Pinas. Si tatay ang isa sa pinakamahalagang tao sa buhay ko na pinagkukunan ko ng lakas. Hindi niya ako pinabayaan sa lahat ng pinagdadaanan ko. Alam ko, ayaw na ayaw ni tatay na umiiyak ako. Sa lahat ng mga pinagdadaanan ko sa buhay, ano pa ba ang masasakit? Nawalan ako ng anak. Nawalan ako ng tatay. Alam ko, nalulungkot yung anak at tatay ko kapag sumuko ako sa buhay. Diyos ko, tulungan niyo po akong malagpasan ko ang lahat ng problema ko. Pawiin niyo po ang lahat ng sakit at bighating nararamdaman ko ngayon. Tulungan niyo po kami. Pagkatapos ng libing ni tatay, bumalik agad ako ng abroad. 1 taon na ako dito at mataas na rin ang posisyon ko. May naipon na rin akong pera para pag uwi ko ng Pinas, magsisimula ulit ako ng panibagong buhay. Ang huling balita ko kay CJ, may asawa at anak na siya. At masaya ako para sa kanya. Hindi ko na rin mahal si CJ. Wala rin akong galit sa kanya at sa pamilya niya. Ang mahalaga sa akin, makapagsimula at muling bumangon. Gusto kong mahigatan pa ang nagawa ko noon. Dahil alam ko na magiging masaya si tatay ang anak ko kapag nagtagumpay ako sa buhay na ito. Sana may natutunan kayo sa pagbabahagi ng storya ko. Hanggang ngayon, single ako after ni CJ. Hindi na ako nakapagrelasyon dahil kailangan ko munang mahalin ang sarili ko bago ang iba. Hindi masama magmahal. Ang masama lang, yung ibigay mong lahat pati para sa sarili mo. Sarili mo muna. Pangalawang pamilya. Sila muna bago ang iba. Dahil sa bawat patak ng luha mo, sila lang ang magpupunas nito para sa inyo. Okay. Iba talaga yung nagagawa ng pag-ibig, no? Kahit yung pinakamatalinong tao pagdating sa pag-ibig nagiging bobo eh. Masarap pagmahal, totoo yan. Pero wala nang masasakit pa kapag yung taong minahal mo, niloko tapos ginamit ka lang. Sana magsilbing aral sa atin ang buhay ni Jorus. Nagmahal, nasaktan, pero hindi sumuko at patuloy na lumalaban para sa pamilya. Jorus bro, ang wish ko para sa'yo, sana makita mo na yung taong masasabing forever mo. Yung sasamahan ka sa lungkot at saya. Sa hirap at ginhawa. Yung hindi ka iiwan at tanggap ka. Hindi sa kung anong meron ka, kung hindi talagang mahal ka. Ikaw, oo, ikaw na nakikinig. Anong opinion mo sa story ni Jorus? Comment mo lang sa baba. At sa mga gusto pong mag-share ng stories nila, email mo lang yan sa imransantiago@gmail.com. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please do so.
i-click ang like, mag-comment, i-hit ang notification bell para updated ka sa mga news stories natin. Yun lang at maraming salamat po sa pakikinig. Hanggang sa muli.